Ito, malamang sa lubong na ang kilay at iyak ang mga pro-China o yung mga DDS vlogger o Duterte supporters na walang pakialam sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi sumasama sa paninindigan ng Philippine government na labanan ito, sa halip kinakampihan nila at binabaliktad pa ang mga pangyayari. Ito ay matapos pong tiyakin ni US Defense Secretary Pete Hegseth, na siya pong bisita ngayon ng ating pamahalaan, yung US Defense Secretary ng bagong US President Donald Trump, si Secretary Pete Hegseth nga po ang bisita. At pakinggan ninyo yung kanyang itinuturing na kasing tigas ulit ng bakal. Kasing tigas ng bakal ang magpapatuloy na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pakinggan po ninyo ito. Speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Yan o. Tinanggap ng Malacanang. Of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. And yes, this morning I did PT with some of your troops. They are in great shape, as are our troops, so that's good. So yes, we will be spending time meeting with you and your defense minister and your team, but also meeting with a lot of our troops that are here in a meaningful military-to-military cooperation, which we have great interest in expanding even more, where it is mutually beneficial, which is critically important. Because as we've talked about, peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nation. So we are honored to be here. Our whole team is honored to be here to engage in even deeper conversations about partnership in detail. And thank you for your leadership in being a friend to the United States. We look forward to many more opportunities to work together. Ayan o. Ang ganda po nung sinabi ng US Defense Secretary, yung counterpart ni Secretary Gibo Teodoro ng ating Department of National Defense. Yung kasintigas nga po ng bakal ang mananatiling relasyon ng dalawang bansa. At ang tinuturing nga nila ang kasalukuyang maaaring threat na kinakaharap ng ating bansang Pilipinas ay ang nagagaling daw po sa Communist Chinese. Yung sinasabi niya, ang China. Din nga ho sabi nga niya, South China Sea o West Philippine Sea, kung ano man tawag dyan. Ang mahalaga po dyan ay matindi ang magiging relasyon at tulungan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. At siyempre lahat ng kaalyado tungkol ho dyan sa usapin ng South China Sea. Maganda po ito dahil first time na dumating dito sa bansa. Ito mismong si US Defense Secretary Pete Hegseth na binigyan ng priority, binigyan ng pagkakataon na ang Pilipinas ay kanyang inischedule na puntahan sa kabila po ng napakaraming mga bansa na gustong mag-imbita sa kanya. Maraming mga bansa ang gusto niyang puntahan dahil Defense Secretary po yan ng Estados Unidos, pero inuna niya ang Pilipinas. Ito ay pabor sa lahat ng Pilipino. Kaya lang ho ito ay ayaw nitong mga pro-China. Kasi until now, ayaw man niyang aminin, pero umamin na sila na nagpe-fake news. Talagang sila, yung iba dyan, ay pumapabor sa China. Kaya suportahan natin si Pangulong Marcos ng magandang relasyon sa international community, pakikipagrelasyon sa US government, under new government, President Donald Trump, at Defense Secretary Pete Hegseth nga po ng Estados Unidos, at kay Secretary Gibo Teodoro.
Ayan o. So, positibo ito. Nakakataas ito ng moral ng ating sandatahang lakas. Nakakataas ito ng moral sa pangkalahatan ng ating gobyerno dahil yung personal na pakipagkita kay Pangulong Marcos, tinanggap ni Pangulong Marcos ng mainit na pagsalubong, turing na bisita ni Pangulong Marcos, binigyan ng oras at panahon ni Pangulong Marcos sa Malacanang itong US Defense Secretary at kanyang delegado kasama ang US Ambassador of the Philippines at iba pang mataas na opisyalis ng Pentagon ng Washington. Yan ho sa pagpunta sa Malacanang, pagkatapos nagpunta ng Department of National Defense at magkakaroon po ng mga seryosong meeting sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at yung nga pong opisyal ng US government tungkol sa relasyon at iba pa. Hopefully pati yung modernization program ng military at iba pang mga kailangan. Kung yung mga gunita yung Typhoon missile na nandito na, dinagdagan pa ng Amerika na mahigpit na tinututol ng China. Dahil ang focus ng Amerika ay palakasin ang relasyon sa Pilipinas, tulungan ang Pilipinas dito ho sa pang-argabyado, pambubuli ng Chinese government at ng Chinese authority. At yan ay hindi po mapapalampas ng US government dahil hindi papayag na yung iso nga po ng pre-navigation, yung malayang paggamit ng karagatan ng iba't ibang mga bansa sa South China Sea, West Philippine Sea, hindi pwedeng angkinin ito ng Chinese government lang. Dapat pre-navigation. Daanan ng maraming mga barko na nagdadala ng mga kalakal galing sa maraming mga bansa. Ang ginagamit na karagatan ay South China Sea at West Philippine Sea. Kaya hindi pwedeng itong angkinin ng China. Dahil pag nakuha ng China yan, pagbabawalan ang pagbabiyahe ng mga foreign vessel na naghahatid ng mga pagkain. Kaya ang maraming mga bansa sa mundo, hindi lang Estados Unidos, ay hindi papayag sa ginagawa ng China. Katulad ng Canada, tulad ng Japan, tulad ng Australia at South Korea at iba pang mga bansa sa Europe na gumagamit din po ng kalakal, pagbibiyahe, na gumagamit ng pre-navigation sa lahat ng lugar, hindi lang sa South China Sea. Kasi po ang karagatan, kalikasan, karagatan ay dapat gamitin ng lahat, hindi pwedeng angkinin ito ng isang bansa katulad ng China, especially sa West Philippine Sea. Ayun po So napakagandang balita nito. Inuulit ko, siguradong ayaw na ayaw nitong klaseng ganitong mga balita ng mga pro-China, yung identify na mga Duterte. Kasi yung grupong yan, walang pagkundina kahit minsan, walang pagtutol sa patuloy na ginagawa ng China pangharas sa West Philippine Sea. Sa halip kanilang binabanatan pa ang gobyerno at sila ay tumutulong pa sa China. Kasi nga matapos silang magpunta roon ng 2023, yung mga vlogger, at nag-seminar pa, binigay sa kanilang lahat. Libreng accommodation, pagkain, transportation, lahat ay binigay. Kaya nga po, bulag at bingi sila sa karapatan at paninindigan na papabor sa Pilipino. Kanilang kinukontra pa ito. Alam niya kung sino yan, yung nag-iyakan, yung mga nabukot, umami ng fake news sila doon sa hearing sa Kongreso. Okay? Please like and share. Ikalat natin po itong ganitong klase mga balita. Ang paninindigan na kasintigas ng bakal, inuulit ko, ng Amerika at ng Pilipinas sa kanilang malalim na relasyon under President Donald Trump. Dati na ito under former President Biden. Nirinyo at mukhang mas matindi pa dahil mukhang agresibo itong bagong sekretary ng US Defense. Medyo bata ito kumpara dun sa ibang dating Defense Secretary at mukhang agresibo sa kanyang tungkulin at pakipagrelasyon sa Philippine Government, Philippine Authority. Good news ito. Like and share ng video.